Hello, magandang umaga, no? So meron tayong pag-uusapan. Norman Mangusin daw. Ito ay content ni Sir MG kagabi. Sabi ganun dito, Norman Mangusin na buhay sa katauhan daw ng babae. So, kami, no? Kami, 6 years namin na nakilala si Tito Norms. Kaya tingnan natin kung totoo nga na na Norman Mangusin na alam na naman natin yung galawan ni Tito Norms, 'di ba? Regarding din sa pagtulong 'yun eh. So, pakinggan natin 'to, no. Hindi ko ito ipi-play lahat kasi 30 minutes 'to eh. Panoorin niyo na lang ng buo sa channel ni Sir MG. Kahombre ko dyan, magagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, Forward alam lang. nyo na, if wala pa tayong kasiguraduhan, mga kahombre ko, di umano sa panahon ngayon, mga kahombre ko, ha. So wala pa tayong kasiguraduhan dyan, pero nandito tayo upang talakayin natin ang buong sitwasyon, mga kahombre ko, ha. Sino nga ba itong vlogger na to, mga kahombre ko, no? Poverty porn star / Norman Mangusin style of content. Norman Mangusin style of asking donations, tas yung donation ay bulsa! Sa part na 'yun, Norman Mangusin nga. Alam mo na, di ba? Oo. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Si Kerry Lane Abad ay isang content creator na tumutulong sa mga homeless na foreigner dito sa Pilipinas, aba? Pero ang baba ng niya, subscribers niya, no. Napakagaling, mga kahombre ko. Ako, sa totoo lang, umpisang basa ko pa lang sa ni-research na to ni Mimgad, talagang medyo nag-alala na ako, mga kahombre ko. Kasi homeless na foreigner, aba, iba to Naghahunting ng ng foreign. Superhero style to, mga kahombre ko, di ba? Di ba? At least, foreigner na homeless, kakaibang content, mga kahombre ko. Sa idea pa lang, malupit, palakpakahan ang putang inang yan. Ang galing. Putang ina, ang galing Homeless na foreigner sa Pinas, tutulungan para makabalik sa bansa nila. Ang galing! Amen! Umpisang banat pa lang, mga kahombre ko. Halata na may something na dark dito, Sige nga. Ano yun, lilipad kami? Makikita din ho natin na tumatanggap siya ng donasyon para daw sa mga homeless. Alam mo, sa part na to, no, yung paghihingi ng ng donasyon, nangyayari naman kasi talaga yan. Kahit kami din, di ba, nag-ano ng palipad, kaya lang sinasabi namin, sa amin talaga. Halimbawa, kung maglambing kami ni Earvlog, maglambing kami ng palipad, sa amin talaga mapupunta yon. Walang halong kabulshitan na oy, mag-ambagan kayo kasi tutulong tayo sa mga homeless. Tutulong tayo sa di ba? Sa mga nangangailangan. Walang ganon. Kung nais mo, kasi alam ko may mga streamers kasi na gumagawa talaga niyan eh. Yung paghihingi ng donation through PayPal. Pero hindi ganito na para itulong sa ganyan. Yung sa kanila to support my channel, 'di ba? Meron nga nagpe-Patreon, 'di ba? Yung mga paborito nyong YouTuber na international. Merong Patreon eh. I don't know ano ba yung mekanismo ng Patreon. Wala namang masama doon. Ang diyan, yung sabihin mo lang yung totoo na yun ay para sa iyo. 'Di ba? Huwag nang idadaan na to support homeless, yung mga ganon. Para magkaroon siya ng home. My only official YouTube channel. Check. Yan yung mga, pag ganyan, alam mo na yan, mga kahombre ko. Ibig sabihin, talagang maralita, talagang malupit, mga kahombre ko, no? Superhero ho talaga, mga kahombre ko, Unggoy yan.
Passionate about helping others with kindness and support? Ayun! Putra guys, para mga power lang yan, ha? Gusto mo bang yumaman? Ay, parang ganun, ha? Faster response? Ayan. Meron siyang email. Ayan na email niya. GCash support to help homeless. PayPal support to help homeless. Mga kahombre ko, description pa lang, alam nyo na kung saan patungo tong content na to, mga kahombre ko, ha? Una sa lahat, sabi nga sa akin ni Boss Kayo, mga kahombre ko, no? Kapag may mga ganito na, katapusan mo na yon. Kahit pa sabihin natin na malinis ang intensyon mo, pero itong helping foreign national, Ang problem kasi dito, yung transparency. Yung kung paano mo mapapatunayan na yung bibigay sa yung tulong ay talagang 100% mapupunta do sa tutulungan mo. Yun kasi ang problema dun eh. Wala siyang transparency. I'm so sure, let's say halimbawa no, to help the homeless. O sige, ganun nga. Nagpadala ka dyan ng pera. I'm so sure pag nakakita ka ng ano dyan, ng foreigner dyan, hihingi pa uli yan ng ipapantulong do sa foreigner. mga kahombre ko, wala na to. Game over. Description pa lang, mga kahombre ko, wasak na to. Sigurado na papunta tayo sa madilim na katotohanan. Sa panahon ngayon, kala nyo napakadali ng trabaho? Meron no itong 18,300 subs sa YT at 768,000 followers sa FB. Yun, doon pala siya sa FB Ano nga ba ang issue nitong si Abad, mga kahombre ko, no? Nagkaroon ng isang video si Kerry kung saan in-interview niya ang isang foreigner na nagngangalang Aaron, na nangangailangan ng tulong para sa kanyang problema sa immigration. Mga kahombre ko, alam nyo, sa pagkakaalam ko, itong si Abad, mga kahombre ko, bago siya mag-start ng kanyang content, i-interviewin niya muna. Diyan niya tatantyahin kung maganda ba yung May no? May pagkilatis no? Kung potential ba maging investment ito. storya, na-capture ba niya yung mga tao na maawain sa social media at kung makakakuha ba siya ng maraming cash donation. Ngayon, mga kahombre ko, kunwari, example ha, 5 days ago na yung video, nasa 8,000 views pa lang. Ibig sabihin, mga kahombre ko, walang kwenta tong content na to. For sure. Baka naabot lang na donation sa kanya dito. Baka humigit kumulang 1,000 piso. Huwag niya nang ituloy, ibulsa niya na lang. Pang merienda niya rin. Pwede. Mamimake sure niya. Dapat hihinga ng update yan eh. Halimbawa, may tinulungan siya, asa na update? Nagpadala ako dyan Ipakita kung binigay yung pinadala ko. Pobre ko, di ba? So, wala na. Pag mga gantong 7,000 views, wala na to. Anyway, mga kahombre ko, ito na nga yung problema. Kasi naka-description ho sa kanyang YouTube channel yung mga sinabi ko sa inyo kanina. So automatically, pagpasok mo sa channel niya, yun agad ang kita mo. And now, syempre, automatically, matalino kasi mga tao sa YouTube. Now, pag meron silang nakitang ganito, wala na tong question kung saan ba pwedeng mag-donate. Wala nang ganon kasi meron na nga, kita mo na. So yun ang problema. Ngayon, mga kahombre ko, wala nang proper system. Yung donasyon, na kunwari makakatanggap siya ngayon ng 1,000, di ba? Hindi na niya alam kung saan galing content yon. Kasi all in all yon, mga kahom. Yun nga ang problema, yung transparency. Well, pwede naman mag-work yan. Actually, yung mga foundation ganyan naman eh. Kaya lang ang problema do sa foundation kasi ang maganda sa foundation kasi may transparency yon at minomonitor yon. Yung yung transparency nung donations. Transparency. Kasi requirement sa yun eh. Sa pag nagparehistro ka nun ng papel. 'Di ba? Doon nabigo sila sila Tito Norms. Na booking agad yung modus nila nun. Kaya agad-agad kinancel ng SEC yung nakapag-apply sila ng papel nun, sila Tito Norman. Alam niya istorya na, 'di ba? Wink wink. Nakapag-apply sila ng papel, kaya lang nung nalaman na ginagamit sa kabulastugan, ni-revoke agad yung SEC registration nila.
hombre ko, tama? Now, tatansyahin niya na lang siguro kung ako siya, no? Kung ako yung utak niya, logically speaking. Ang gagawin ko na lang dito, mga kahombre ko, titingnan ko na lang yung views. Kaso, hindi ko alam kung para kanino yung donasyon na nakukuha ko sa araw-araw, mga kahombre ko. Kasi nilagay niya nga sa description eh. Tas ang content niya, puro ganito. Puro tumutulong siya, paawa siya, nakakaawa si ganito, ganyan. Eh, hindi ka sure. Baka mamaya, per hour, ang lalaki ng mga donasyon na natatanggap niyan, mga kahombre ko, ha? Oh. Para sa akin lang, ha? Ito nga yung papakita ko sa inyo ha. Totoo ito sinasabi ni Sir MG. Kasi yan ang buhay ng ng mga, alam mo na, yung may gumagawa na hindi maganda sa social media, puhunan kasi nila yung paawa. Ito ha, mag-i-explain si Sir Vic Lorenzo. Ito ay issue ni Tito Norms to. Kasi nga, yun ang nangyari kay Tito Norms, di ba? Na-cancel yung nila, yung SEC permit or yung papel nila sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Kasi nga walang transparency. So ito yung istorya no. At ipapaliwanag ni Sir Vic Lorenzo yung yung sistema. Saan ba yun? Hinahanap ko eh. Ito. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter ng umano'y scammer na si Francis Leo Marcos. Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Exclusive nagpapatrol, Nico Bawa. Meron mo tayong visit order din yan. Nakilala si Francis Leo Marcos sa social media matapos mag-viral ang kanyang Mayaman Challenge kung saan hinihikayat niya ang pagdodonate ng yaman sa mga biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division sa dating kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Nadagdagan pa ito ng illegal use of alias at falsification of public documents dahil hindi raw Marcos ang tunay niyang pangalan. At kahit nakakulong, naghain ang kanyang abogado ng kanyang candidacy sa COMELEC sa pagtakbo sa Senado. Naglabas na ng babala ang SEC laban kay Francis Leo Marcos at sa foundation na Filipino Family Club International. Wala raw itong lisensya para maglikom ng pondo at ginagamit daw ito ng kampo ni Marcos sa panloloko. And they're trying to get Si si Sir Vic Lorenzo ng cybercrime nun, i-explain ni Sir Vic Lorenzo yung yung sistema. Pondo at ginagamit daw ito ng kampo ni Marcos sa panloloko. and they're trying to get financial support coming from OFW. $10, $50, kasi minsan hindi yan material sa mga OFW natin. Kaya lang yung willingness natin to help yung mahihirap nating mga kababayan. Una-una walang accountability yan. Sino nag-a-account? Di ba? Ang sinasabi ni Sir Vic Lorenzo dito, kadalasan dyan, ang nabibiktima dyan, yung mga kababayan na nasa ibang bansa. Yung mga awa-awa. Kayo mga OFW na nanonood sa akin ngayon. 'Di ba? Yan ang gusto nyong hindi naman gusto, no. Yan yung parang lagi nyo napapanood yung mga kababayan natin na mahihirap, na tinutulungan, yung tinatawag na poverty porn. Yan kasi yung kadalasan na favorite panoorin ng mga kababayan natin. Alam nyo kung bakit? Kasi majority ng mga kababayan natin na OFW, no, hindi naman lahat, pero naniniwala ko majority sa kanila, o kayo mga baka ikaw na OFW na nakikinig sa akin ngayon, ay pinagdaanan nyo sa Pilipinas yan dati. Yung mahirap, yung pagiging mahirap. Nakikita nyo yung sarili nyo, no, na nakatira kayo sa ganitong kaliit na bahay, na hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng ipapangkain nyo. Nakaka-relate kasi kayo dun eh. Alam niyo yung sakit, alam niyo yung pagod ng pagiging mahirap. Ngayong nasa ibang bansa na kayo, no, umunlad na kayo, medyo stable na kayo financially, meron na kayong extra dyan, di ba? May extra na kayo. Gusto niyo naman ngayon na mag-pay forward. Kumbaga gumawa ng kabutihan. Walang masama kasi sa part nyo eh. Kasi mabubuti kayong tao. Ang problema, yung mga katulad ni Tito Norms. Katulad niyan yung tinatapik ni Sir MG, na sinasamantala yung nararamdaman yung kabutihan na gusto nyo makatulong. 'Di ba?
Dahil napanood nyo, nakakaawa naman, nakakaano, maano man lang magpadala ka ng ng $10. Magkano lang ang $10, di ba? Although na malaki din naman, sa Pilipinas malaki. Pero ano na yun? Let's say, magkano ba ang $10 ngayon? Magkano ba ang palitan? 10 USD to Philippine peso. 616 pesos. 'Di ba? Wala lang sa inyo 'yan. Pero ilan kayo magpapadala ng $10 or $20? Ang $20 1,200, 'di ba? 1,200. Ilan kayong OFW ang maaantig ang puso na magpapadala ng ng $20? Ito hindi naiintindihan ng iba eh. Kung 100 kayo na naawa, 100 lang kayo ha, at magpapadala kayo $20, 100,000 na yun. Mahigit. Diba? Puro $20 ang ipapadala nyo. Just imagine, sa isang content na naawa kayo, sabay-sabay. Ngayon, halimbawa, kung naramdaman nyo naman na niloko lang kayo, no? Niloko lang kayo, hindi naman pala totoo. Magdidemanda pa ba kayo? Hindi. Hindi kayo magdidemanda. Uuwi pa ba kayo ng Pilipinas sa halagang $20 na nadenggoy sa inyo? Uuwi pa ba kayo noon para mag-file ng kaso? Hindi. Kaya maraming nakakalusot dyan. Kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw na budol yung ginawa sa inyo, hindi nyo na pag-aaksaya ng panahon yung $20 nyo na naibigay. Magmumove on na lang kayo. Maraming nangyayaring ganyan. Kasi niloko pala kayo, ba't di kayo magdemanda? Tanga ka ba? Magdidemanda ka sa ninakaw sa yung $20? $50? Pag may stress pa kayo, kaya nyo namang kitain yon, yung $50 na yon. Sigurado ako, pag kumain kayo dyan, yung $20 na, 1 meal nyo lang yan, di ba? Pero hindi nyo kasi naiintindihan pag yung isang bungkus na tao yung nagpadala niyan. At araw-araw ganun yung ginagawa. Dun kasi yung pera. Yun ang nangyayari. Ngayon, yung sinasabing babaeng kulaong daw to, no? Si ma'am. Although na ang foundation nila parehas, dalawa ni Tito Norms, is charity. Ibang style ni Tito Norms. Nung una, ito yung style ni Tito Norms nung una, hindi siya nang hihingi ng pera. Paano niya nahihikayat ang mga OFW magpadala dati? Nagpaparinig siya. For example, ito, no? Ito yung style ni Tito Norms noon. Na wala naman ako hiningi. Yung mga dahil na kusang loob naman na binigyan. Hindi pwede. Kaya ka pinadalhan yan dahil may narinig sa'yo yan. Ganito kasi yan, mga men, no? Ang gagawin ni Tito Norms, magyayabang yan na gagastos ako. Lahat ng pera ko, uubusin ko sa mga kababayan natin. Kahit wala na matira sa akin. Basta makakain lang ang mga kababayan natin. Yung mga mommies naman na nakikinig sa kanya, ang buti talaga ni FLM. Talaga naman nakakahanga. Abay, maraming humanga talaga dati dyan. Sa ganon. Tamo ha, ipapakita ko sa inyo yung yung style ni Tito Norms, kung paano niya anuhin yung mga tao. Saan na ba yun? Wait lang ha. Ito yung unang sinasabi niya eh. Yung pong kabilang bahay na tatlo sa may kabilang iskinita, yung pong kanilang security guard personal. Kasi po dito sa subdivision na to, may kanya-kanya pa ring security guard bawat bahay. Okay. Mga naging subscriber ko ho yun. Ngayon, nung mga naging subscriber ko sila, ipinabyo nila, ma'am, panoorin mo si Sir Rod sa kabila, sa ganitong street. Ayun, nagsigaya ho yung mayayaman challenge. Yung kauna-unahang challenge ko, nagsigaya. Kaya nga ho, may namili ng pansit canton, dinala dyan sa ayan. So, nakakatuwa.
Ngayon, kaya ako po patuloy na pinakakalat tong video ko. The reason why I ask you guys to share it, not because for me to become famous. Hindi ko na po kailangan maging famous kasi famous na po ako. Pag pumunta po ako sa probinsya namin, sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Baguio, kung saan ako pinanganak, pag pumunta ako ng Cagayan, Isabela, namimigay ho ako ng lupa. Sa Cagayan, ako yun. Yan yung mga sinasabi, namimigay ako lupa na ano. Hindi naman na kayo magdo-double check no, totoo ba namigay ng lupa to? Hindi nyo natitingnan yan, basta nakikita nyo ngayong kadakilaan niya. Yung parang unlimited ang pera niya, ano, napakabuti talaga nitong taon to. Diba? Ngayon lang ako nakakita ng tao na ganito kabuti. Na namimigay ng lupa, milyon-milyon ang ano. Now, paano siya ngayon makakahingi ng pera? Ito. Ngayon, di ba, sobrang idol na natin si Tito Norms. idol na natin si Tito Norms, di ba? Kasi nagbubuhos siya ng pera eh. Tapos ngayon, bigla nating maririnig ito. Pakinggan natin to. Katulad ho ng aking sinabi, isusugal ko ho lahat para sa ating mamamayan. Willing na ho akong ibigay lahat. Actually ho, kinausap ko yung ibang mga partner ko kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. At talaga namang ubos na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. Nakita nyo ho, buhay. Pinaghirapan ko ng mahabang panahon, pinagpaguran, pinagpagalan, pinagtuluan ng pawis at luha. Diba? Ngayon, pag napanood nyo yon, nakawala ng pera si Idol. Marami pa naman siyang tinulungan. Makukumpel ka ngayon magpadala. Kasi magkakaroon ka na ng guilty eh. Itong taong ito, inuubos niya ang pera niya para tumulong. Ako sana kahit $20 lang siguro makakatulong din ako. Ngayon magkukusang magpadala ngayon. Ang resulta, ito. Yan. Pinaghirapan ko ng mahabang panahon. Drama, di ba? Pinagpaguran, pinagpagalan, pinagtuluan ng pawis at luha. Yung mga bobong awang-awa, tapos magdo-donate ngayon kay FLM. Nakikita niyo yung style? Igigil trip kayo. Kasi nahook na kayo sa kanya eh. Sanay kayong tumutulong siya eh. Magkakaroon ka ng hiya sa sarili mo ngayon na siya nga nagawa, ako pa na komportable na ang buhay ko dito. May extra naman ako, kahit $100 magpapadala ako. Para pantulong. Diyan na biktima yung mga mommies. Ayan, sila Ma'am Karen Whitmore. Kaya kung kakalkalin nyo, hindi nga naman siya nang hingi. Nagparinig. 'Di ba? At hindi naman magpapadala yung mga magdo-donate diyan. Nang wala lang, syempre may narinig 'yon, may naghikayat sa kanila. Although na hindi literal na, "Oy, magpadala kayo sa akin." Hindi ganoon. Ganoon ang style ni Tito Norms. Pero ngayon, syempre, bulgaran na, palakasan na lang talaga ng loob na manghingi ngayon. Kasi wala na siya sa status na ganun eh. Ngayon, bulgaran na ang hingian ngayon. Pero dati, ganun ang style niya. Kaya kung ikukumpara ito kay Tito Norms, amateur ito. Si Tito Norms malupit kaysa dito sa babaeng to. Hindi tayo sure. Nobody knows. Kaya nga illegal ho yung ganyan. Mga kahombre ko, to tell you the truth. Kung gusto mong maging legal yan, dapat bumuo ka ng foundation. At mag-a-apply ka sa SEC, pati sa DSWD may permit ka dapat. Para doon sa transparency. At yun ang ginawa ni Norman. Kaso lang, ang foundation niya illegal. Diba? Walang tamang papel. Bawal. Nagkaroon naman ng papel, to be fair. Kaya lang, nung nalaman ng SEC yung modus, kinansela yung lisensya. Manghingi ng donasyon, mga kahombre ko. To tell you the truth, bawal yun.
pwede na tulong lang. Kumbaga, kunwari, itong tao na ito, tulad sa KMJS, to. Yung tulong, ganito, no? Pwede naman yan. May tutulungan tayo. Let's say, tutulungan natin itong taong to. Diretso mo sa kanya ipadala. Halimbawa, no? Mga kababayan ko, meron tayong tutulungan. Isang tao may sakit. Si Juan po. Ngayon, hindi na nakakapagtrabaho si Juan. Kailangan niya ng tulong mula sa inyo. Ngayon, hindi kayo sa akin magpapadala. Magpapadala kayo kay Juan. Ito yung details ng GCash ni Juan. Yan. Ngayon, sa part nyo naman, hindi porkit sinabi ko, magpadala kayo doon, magpapadala kayo. Magkakaroon din kayo ng due diligence. Si Juan, gusto ko makausap si Juan. Kausapin nyo din na, kamusta ka na Juan? Ano yung pangangailangan mo? Siyempre, iimbestigahan mo kung totoo nga naman na nangangailangan yun, di ba? Baka mamaya kasi nagpapanggap lang. Yun din kasi mahirap. Baka mamaya itong tutulungan na ito ay fraud din. Yun din na mahirap. Ako, to be honest, mga kababayan ko. Ito, wala nangyari na sa akin to eh. Hindi naman lihim sa inyo na may nangyari ding crisis sa buhay ko, yung sa anak ko nga dati, di ba? Dumami, namalimos din ako noon. Yung sa anak ko. Ngayon, ano ba nangyari noon? Kasi umabot din yata ng I think 3 or 4 million yung bill ko sa hospital. Parang ganon, no? Tapos bala ko pa sanang ibenta itong bahay para lang maibayad sa sa bills ng anak ko. Namalimos talaga ako noon, nanawagan talaga ako. Kasi nung araw nung hindi pa nangyayari sa akin 'yan, may mga nakikita ako na tatay noon na nananawagan. Ang lagi kong sabi noon, laki-laki ng katawan nito, hindi magtrabaho, puro hingi. Abay putang ina sa akin nangyari. Nangyari sa akin na ubus ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Namalimos ako. Kinahain ko talaga yung pride ko nung dati. Kasi dumating yung time na mas malaki na yung... May trabaho din naman ako. Kaya lang dumating na yung time na mas malaki yung labas ng pera kaysa sa pasok. Talagang hindi ko na talaga alam ang gagawin ko nun. Alam mo ba? Ito yung nakakahiya, men. Hiyang-hiya. Hanggang ngayon, hiyang-hiya talaga ako. Yung mga binubuli ko nung high school, sila pa yung tumulong sa akin. Hindi ko alam, yung mga klase ko na binabatok-batokan ko nung high school, yung mga tinitrip ko nung high school, yung wala akong ginawa kundi kasamaan. Hindi naman yung kasamaan na Siyempre, nung bata tayo, maloko rin tayo eh. Yung ang ginagawa natin, alam mo yun, nilalagyan ng lupa yung bag. Lagi mong pinapaiyak sa klase. Yung inaasar mo lagi, hindi mo binibigyan ng peace of mind. 'Di ba? Ang nangyari, yung mga yun ang tumulong sa akin. Putang ina, yun ang pinaka nakakahiyang part ng buhay ko nun. Na alam mo dati, astig-astig ako nun dati, tapos mag-aabot sa'yo ng ng 10,000, ng 20,000, kasi big time na rin eh. Kahiya, min. Kaya, halimbawa kung wag kayong mapang dahil lalamunin nyo rin balang araw. Tapos yung mga barkada ko, hindi naman sa love ko din naman yung mga barkada ko nun. Alam mo yun, ang mga tulong prayers. Pero nahiya talaga ako nun talaga sa mga binuli ko dati nung high school. Anyway, yung panghihingi ko naman dati nung na donasyon, ayoko nung i-deposit lang, ayoko nun. Gusto ko pumunta sila sa heart center, tingnan nila yung anak ko, yung tutulungan nila. Para talagang makita nila. Ayoko kasi kasi 'di ba, marami din kasi manloloko nung time na yun eh. Kaya ang ginagawa ko, kung hindi po kayo makakapunta ng heart center, tinatanggihan ko talaga. Lalo na pag hindi ko kilala yung magbibigay ng tulong. Gusto ko pupunta sila doon. Pupunta naman yung iba. Dumadaan naman sa heart center. Anyway,
Nasaan na ba tayo? Yun lang mag-due diligence din kayo pagka tutulong kayo. Nangangailangan sa tingin nila, eto, isesend na mismo sa number nung nangangailangan. Sa GCash nung nangangailangan. Hindi sa third party. Ito mga kahombre ko, kanino nga nakapangalan yung GCash at mga PayPal niya? Tingnan nga natin. GCash support to help homeless. Carrie Lane Abad. Sino ba yun? Di ba? Eto, PayPal support to help homeless. Matalino. PayPal, ibig sabihin, OFW. Alam mo na! Carrie Lane Abad. Ay, Dapat tap send. sa kanya naman pala lahat napupunta. Use the code, makagamit. Illegal ho yan, mga kahombre ko. Yan ang illegal. Di ba? Gagamit ka ng iba't ibang mga tao, tapos ang ending, isesend sa'yo mismo yung donasyon. Now, how sure are these people na itong donasyon mapapapunta talaga sa mga taong kinakaawaan nila? Transparency. No? Transparency. Halimbawa, kung tutulong kayo, hindi naman sa pag-aano. Kung tutulong kayo, pakitaan nyo hingan nyo na resibo. Hingin nyo ng breakdown para lang makasiguro na yung tinulong nyo mapupunta dun sa tutulungan. So, mga kababayan, overtime na naman tayo. Panoorin nyo yung buong content nito kay Tito MG sa channel niya. Yung title, Norman Mangusin na buhay sa katauhan ng babae. Kulaang. Pero amateur pa ito Marami pa itong kakaining bigas kung ikukumpara natin kay Tito Norms. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.